Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about in every temptation, there is a fire exit. And our scripture is all about 1 Corinthians chapter 10 verse 12 to 13. NIV version. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So, sa ASND version naman is kaya kung iniisip ng sino man na siya'y nakatayo ng matatag, mag-ingat siya na huwag mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo, kundi yaong karaniwang nararanasan ng tao. Ngunit tapat ang Diyos. Hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, sa bawat pagsubok ay gagawa siya ng paraan upang kayo'y makaligtas, upang ninyo makayanan. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is isa siyang isang babala or ito ay nagbababala na kahit gaano kakatatag ang ating pananampalataya, kailangan pa rin nating maging maingat dahil ang mga pagsubok na nararanasan natin ay hindi naiiba sa karaniwang nararanasan ng tao. So, tapat ang Diyos at hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. So, dapat palagi siyang kasi alam natin na palagi siyang nagbibigay ng paraan upang makaligtas tayo at mapagtagumpayan ang mga tukso. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is sin is disease so severe that only God's grace can cure it. So, yung kasalanan ay isang malubhang sakit na hindi kayang pagalingin ng sariling pagsisikap o pagsusumikap o kabutihan. Tanging ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ang makakapagbigay ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, yung pag-amin natin sa ating kasalanan ay isang kakayahan at pagtanggap ng kaligtasan na alay ni Kristo at ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan at tulay na kalayaan. So, dadako na po tayo sa ating temptation is restrained by God's faithfulness. So, alam naman natin na ang karaniwan ang tukso sa ating buhay. Kumbaga, hindi natin ito napipigilan or pinipigilan ng katapatan ng Diyos. Ito ay pinipigilan ng katapatan ng Diyos dahil alam natin na hindi niya pinapayagan na tayo ay masubok ng higit sa ating makakaya. So sa bawat tukso na ating kinakaharap, binibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito at laging naglalaan tayo ng paraan upang tayo ay makaiwas. So, yung kanyang katapatan ay isang guarantee na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. So, last teaching is all temptation have a providential fire exit. So, alam naman natin lahat ng tukso ay may kalakip na daan palabas na ibinibigay ng Diyos. So, yung bawat sitwasyon ng tukso ay mayroong providential na fire exit na maaari nating gamitin upang makatakas. So, yung pagkakaroon ng kaalaman at pagtitiwala sa daang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na harapin ang anumang tukso na darating sa ating buhay. So, dadako na po tayo sa ating application. So, yung application is do not give an inch to Satan. So, yung pag-iwas sa tukso ay nagsisimula sa pagtangi sa maliit na hakbang na maaaring magdala sa atin sa kasalanan. So, bawat sandali ng aalinlangan ay maaaring magdala sa atin sa mas malalim na kasalanan at sa uli, pagkawasak ng ating spiritual na buhay. So, yung dapat tayo ay mabilis or ang mabilis na pagtakas mula sa tukso ay nagsasara ng pinto sa mga pagkakataong magkasala. So, second is trust God faithfulness. So, dapat talaga tayo magtiwala sa katapatan ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa harap ng tukso. Sa halip, ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan na kahit gaano kahirap ang sitwasyon natin, mayroon siyang inihandang daan upang tayo ay maligtas at ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kumpiyansa sa harap ng tukso.
So, last application is escape through God's providential fire exit. Dito naman is dapat natin gamitin ang provincial na fire exit na ibinigay sa atin or binibigay sa atin ng mahal na Diyos sa bawat tukso. So, yung tuwing tayo ay haharap sa tukso, dapat nating hanapin ang daan palabas na inihandaan ng ating mahal na Diyos. So, yung pag-asa at pagtitiwala sa kanyang providensya ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang makatakas at manatiling matatag sa kanyang biyaya. So, dadako naman po tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about why is it important to escape from the fire of temptation without hesitation. So, para sa akin, ang agarang pagtakas mula sa tukso ay mahalaga. Bakit nga ba? Kasi dito, or ito ay naglalayong maprotektahan tayo mula sa pagkakapahamak. Siyempre, una, ang pagtakas kasi agad mula sa tukso ay nagpapakita ng ating determinasyon na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ko. So, kapag tayo ay nagdadalawang isip, lalo tayong nagiging mahina at ang tukso ay nagiging mas malakas. So, yung pag-iwas agad sa tukso ay nagbibigay din sa ating dedikasyon na maging malinis sa harap ng Diyos. So, pangalawa naman is yung pag-antala sa pagtakas mula sa tukso ay nagbibigay ng pagkakataon kay Satanas na palalimin ang kanyang impluwensya sa ating buhay. So, ang bawat sandali kasi ng ating pag-aalinlangan ay maaaring magdala sa atin ng mas malalim na kasalanan at sa huli magkakaroon tayo ng pagkawasak sa ating spiritual na buhay tulad ng sinabi ko kanina sa ating teaching. So yung mabilis na pagtakas mula sa tukso ay nagsasara ng pinto sa mga pagkakataong magkakasala tayo. So, ikatlo naman at last is yung pagtakas mula sa tukso ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. So, ipinapakita nito na naniniwala tayo sa kanyang kakayahan na magbigay daan palabas sa mga bawat tukso na ating kaharapin. So, yung pagtitiwala sa kanya at sa kanyang mga salita ay nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos at nagbibigay ng inspirasyon sa iba na sumunod din sa kanya. So, let's apply this prayer. So let's pray. Lord God, thank you for your faithfulness and the promise that you have given us. Please help us to recognize the temptation in our lives and give us the strength to flee from them. Guide us to your providential fire exit and remind us of your word, and may we always trust in your power and remain steadfast in your love. We pray this in Jesus' name. Amen. Thank you po.